na pumasahe. Kaya, sos, tulungan mo sana. Sana kikilos yung, presidente, tulungan naman lang sana yung mga depositor. Talaga dong, nahirap talaga ako. Maging si Roger Respeto, nalagpas 5,000 piso ang pera sa Bangko Filipino. Di nakapagpigil na maglabas ng sama ng loob sa patakarang ito. Yung 5,000 pwede makuha sa loob na isang buwan eh. Pero yung 6,000 lang, maghihintay pa rin ba kami kagaya na naghihintay ng 500,000? Ganun ho ba yan? Parating po namin sa mga boss namin po yung inyong suggestion. Pero dapat po lamang malaman ninyo na ang pagbabayad po, nakadepende rin po sa state ng mga record sa bangko. Ayon sa PDIC, posibleng hanggang 4 na buwan abutin ang pagproseso sa pagbabalik ng pera ng mga depositong mahigit 5,000 piso. Sisilipin pa kasi ang assets ng ipinasarang Bangko Filipino bago simulan ng target na payout. Sa claiming procedure, kailangan mag-fill out ng deposit claim form, magpresenta ng 2 valid ID, at magpakita ng proof of deposit gaya ng passbook, checkbook at ATM card. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Isang survivor ng lindol at tsunami sa Japan, ikinwento ang pinagdaan ng hirap. Ayon sa Coast Guard sailor na si Hideyuki Minatogawa, nakaligtas sila ng asawa matapos silang umakyat sa bubong ng kanilang bahay. Nakagagawa lamang. Ang 3 anak naman nila, nasa eskwelahan daw nang mangyari ang trahedya. Marami daw sa mga kapitbahay nila ang hindi nakaligtas sa tsunami. Sa katunayan, halos nangalahati raw ang populasyon sa kanilang bayan sa Otsuchi, Iwate. Labi ng ilang nasawi sa lindol at tsunami sa Japan, sabay-sabay na inilibing sa isang mass grave. Kanya-kanyang alay naman ang dasal ang mga kaanak ng mga biktima. Tradisyon sa Japan na i-cremate ang mga namamatay. Pero dahil sa kakulangan na ng mga cremation facility sa dami ng nasawi, nagpasya ang gobyerno na ilibing na lamang ang mga biktima. Bahay sa Gaza Strip na tamaan ng mortar mula sa kampo ng mga Israeli. 4 ang patay, 3 sa kanila pawang mga bata. 12 naman ang sugatan. Bukod dito, naglunsad din ng airstrike ang Israel sa Gaza Strip na ikinasugat naman ng 4 na militante at 15 sibilyan. Hindi naman naglabas ng pahayag ang Israeli military tungkol sa insidente. Samantala, ilang elepante ipinarada sa Washington D.C. sa Amerika para sa kick-off ng isang circus show. Aliw na aliw ang mga bata at kanilang mga magulang sa panonood ng parada. Sa March 24, magsisimula ang circus show na pinamagatang Barnum 200. Ang The Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus, ang longest-running nationwide circus sa Amerika. Oras na para sa unang chika, narito na po si Luan D. Luan! Salamat, Igan. Teen heartthrob Justin Bieber and Twilight lead star Robert Pattinson may alitan daw. Gala po ngayon sa maraming Hollywood vlogs ang umano'y away ng pagitan ng dalawa. Nagsimula ito nang sabihin ni Justin sa isang interview na tinuruan daw siya ni Robert kung paano makipagkilala sa isang babae at a party. At ang mabisang pangkarisma daw ay ang kanyang buhok. Mabilis man po pinabulaanan ni Robert ito at sa katunayan daw, hindi pa niya nakikilala ng personal ang Canadian heartthrob. Ayon pa kay Robert, hindi na raw kailangan mag-imbento ni Justin ng kwento dahil sikat na raw siya. Grammy Award-winning singer-songwriter Bryan Adams may star na po sa Hollywood Walk of Fame. Kwento ng Canadian artist, mula raw nang tumapak siya sa Hollywood, na manghana raw siya sa mga pangalang nasa Walk of Fame. Pero ni minsan, hindi daw niya inakala na one day ay mapapasama siya roon. Kaya naman humble daw siya sa paggawad sa kanya ng prestihosong star. Ikinatuwa rin niya ang pagdating ng kanyang mga taga-suporta na tiniis ang buhos ng ulan para lang masaksihan ang pagtanggap niya ng parangal. Samantala, Philippine franchise ng prestihiyosong pageant na Miss World may home network na. Siyempre, ang Kapuso Network. Kahapon nga po ay naganap na ang pirmahan ng kontrata na dinaluhan ni na Miss World Philippines franchise holder, Cory Quirino, GMA President and COO Gilberto Duavit Jr. at GMA SVP for Entertainment TV, Miss Wilma Galvante. Masaya naman ang Miss World Philippines, ngayong certified Kapuso na sila. Ngayong araw gaganapin ang grand launch ng beauty pageant kung saan maging mga Pilipinas sa ibang bansa ay pwede na ring sumali.
Masayang-masaya po ako dahil we have a home network already, GMA7, mga kapuso. So the search will be worldwide. We will announce through GMA Pinoy Television na there is a search for Filipinas to represent the country in the Miss World. In the Miss World, we're going to give our best. We're going to produce very magnificent pageant. More showbiz updates coming your way, so stay right where you are. Rhea? Salamat, Luan. Amazing balita! Kauna-unahang human space shuttle binuo ng mga empleyado ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. Humigit kumulang 2,000 tao ang nakilahok sa historic event na ginanap sa open parking lot ng NASA. At dahil napasobra sa dami ng nakiisa, ang iba ay bumuo na lang ng bilog sa paligid ng human space shuttle. Ang human formation na ito ay bahagi ng kanilang tribute sa 30-year shuttle program ng NASA. Pakibalita na tayo sa latest sa daloy po ng trapiko. Darito po si Love Anjuver. Love! Maraming salamat, Igan! Eto na mga kapuso ang ating kakalsadahan at katrapikan. Unahin po muna natin via GMA Traffic System ang ating pong daloy ng trapiko dyan sa may A. Bonifacio Avenue. May kita ho natin po yan sa kaliwa. Parang sa A. Bonifacio. Ayun mga kapuso, may kita ho natin ang hindi po yan A. Bonifacio, yan po ay EDSA sa isang may balintawak. Okay, yung kanan po ay patungo ng monumento at ang kaliwa ay patungo naman po ng EDSA Cubao. Sa ikanang bahagi naman po sa itaas, makikita ho natin ang EDSA Kamuning Flyover. In fairness, maayos pa rin po ang daloy ng trapiko dito po sa kanang bahagi po at patungo po ng Makati area. Pero yung pagbaba po ng Cubao, doon po may konting pila mga kapuso. Ang kaliwa naman patungo ng Norte at monumento ay tuloy-tuloy lamang. Ang ibaba po niyan ay ang General Santos Avenue sa may Bikutan. Nagkakaroon na rin po ng pila yung mga sasakyan na patungo po ng Doña Soledad Avenue at yung mga patungo po ng C6 Road. Medyo maayos-ayos pa po ang kanilang pagbiyahe. Sa may EDSA, yan po ay Ortigas Avenue. Mga kapuso, yung nasa kaliwang bahagi sa ibaba. Ang kanang bahagi po ay patungo po ng Cainta Rizal at patungo ng Pasig area. Makikita ho natin may konting pagpila na po dun sa may unahang bahagi. Ang kaliwa naman patungo ng EDSA ay makikitaan pa naman ho ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. May kuning ho tayo ngayong araw, mga plaka nagtatapos sa numbers 5 and 6 and expect nyo na pong magkaroon ng konting problema dyan po sa may harapan ng Redemptorist Church sa may Baclaran area. And ito po mga kapuso, nasaksihan ko po ito personally, dyan po sa may EDSA Boni at EDSA Guadalupe. Meron pong mga bata dyan na pag nagkakaroon po ng pagbibigat ng daloy ng trapiko, binubuksan po nila yung mga sasakyan, lalo na po ang mga taxi. Ayan, at ang nabalitaan po natin na ang kadalasang ginagawa nila ay nangi-snatch daw po sila ng mga gamit ng mga pasahero. So ingat-ingat po doon sa ating mga mananakay ng taxi. Pag sakay nyo po, i-lock nyo po ang inyong mga pinto. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang reyna ng kalsada, Love Anjuver. Sumalaman Ginevra Fine. Balik po kayo dyan sa studio. Ikan? Maraming salamat, Love. At ang hilit namin mamaya, kilo-kilong botya na naman. Nakumpiska sa Malolos, Bulacan, si Nuno. Cargo plane na crash sa Congo, 14 ang patay. Narito na po sina Suzy at Pia. Thank you, Igan! Ayan. Sorry, bigyan ng space. Baka hindi nyo alam na tumama pa. Pinapanood nyo. Oras na para tayo maikain, makisaya at maisipan sa mga kapuso natin sa Baras Rizal. Yan po ay para sa kanilang walang kasing astig na Sikaran Arnis Festival. Kasama syempre sila Monica, Drew at Arn. Good morning, guys. Good morning. Good morning. Ayun pala. Ayun si Drew, cute! Hi, Drew! Hey, cute! Galing. No! Helicos! No! Tingin do! No! Helicos! No! Ay pasulog! No! Next door, partner. Ang galing-galing mo naman dyan magsikaran. Pero kung ikaw, yan ang sinusubukan mo. Ako rin kakalamin ko itong pag-Arnis. Para naman we belong talaga dito sa kanya si Sikaran Arnis Festival dito nga sa Baras Rizal.